Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat po ng kaisa natin sa live streaming, saan man po kayo nandun sa mundo. Ang amin pong pagbati sa inyo, kaisa nyo kami sa diwa ng pananalangin. Bakit po ba kahit kapag ka Diyos ang kausap natin o kapag ka nangungumpisal tayo sa pari, ay para pa rin tayong bata kapag nagkakamali? Imbis na sabihin, sorry, imbis na sabihin at aminin sa sariling ako ang nagkamali, ang una pang gagawin ay magturo ng iba. Father, kaya ko po nagawa yan, kasi po siya Kaya po nagkasala ako, kasi po ganito po. Kuminsan, mas mahaba pa yung kwento kaysa doon sa direktang pag-amin na siya ay nagkasala. Siguro sa likod ng ating isip na sa kakapaliwanag natin, gagaan yung kasalanan. Pero ang totoo, kahit anong paliwanag ang gawin natin, at kahit kumbinsihin pa ba natin ang ating sarili na hindi tayo ang nagkamali at yung iba ang dapat sisihin, ang totoong pagsisisi sa harap ng Diyos ay hindi yung pagtuturo ng kasalanan ng iba, kundi ang pag-amin sa sarili na ako'y nagkamali. Kaya po binibigyan po tayo ng magandang halimbawa sa panalangin narinig natin mula sa aklat ni Propeta Daniel ngayon sa unang pagbasa. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat at umiibig sa iyo, nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Panginoon, ay maabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin. Period. Hindi nagtuturo ng iba. Hindi yung marami pang kinakatwiran. Sapagkat ang tunay na makapagbibigay ng katwiran sa ating mga kasalanan ay ang awa ng Diyos. There is no explanation that can surmount the mercy of God. Bago mo pa ibuka ang bibig mo para magpaliwanag sa pari sa kumpisal, bago mo pa paulit-ulitin sabihin sa sarili mo na, okay, kaya ako ito nagawang pagkakamali na to, kasi ito, kasi ito, kasi ito. Bago pa lahat ng kasi, alam na ng Diyos nagkasala ka. At alam ng Diyos ang nilalaman ng puso mo nung ginagawa mo yung kasalanan mong iyon. Kaya hindi ka pwedeng mag-imbento ng dahilan, hindi ka pwedeng magturo ng iba dahil manenatili ang katotohanan na paikut-ikutin man natin. Gumamit man tayo ng mabubulaklak na salita, nagkasala pa rin tayo. At wala tayong ibang dapat gawin, kundi aminin at humingi ng tawad sa Panginoon. Period. Bakit ba ang dami pa nating sinasabi? Bakit ba nagtuturo pa tayo ng iba? Minamahal kong mga kapatid, magandang paalala po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ngayon. Bago pa tayo magsalita, nauunawaan na tayo ng Panginoon. Kaya hindi mo na kinakailangan mag-aksaya ng laway. Pero, ang pamantayang ginamit natin ay ang pamantayan ding gagamitin sa atin. Ang pamantayang ginamit natin sa iba ay pamantayang gagamitin din sa atin.
Kaya kung ang Diyos ay naging maawain sa atin, tayo din naman at naging mapangunawa sa atin bago pa tayo magpaliwanag, sana rin yung ibang tao, bago pa man din sila magpaliwanag, wag muna nating huhusgahan. Kung tutusin niya, kung tayo'y nagmamahal, yung mga taong nagkasala sa atin, hindi na kinakailangan magpaliwanag. Patatawarin mo. Tayong tao kasi ganoon. Kapag kami nagkamali sa atin, hindi pa naman siya lumalapit, hindi pa naman siya nagpapaliwanag sa akin, bakit ko siya patatawarin? Sa isang taong handang magpatawad, walang paliwanag ang kailangan. Pero sa isang taong ayaw magpatawad at ang gusto lang may maghusga, walang paliwanag ang magkakasya. For someone who does not want to forgive, no explanation is necessary. But someone who does not want to forgive, no explanation will ever be sufficient. Minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang panawagan sa atin, huwag manghusga ng iba, huwag magturo ng iba. Ang tingnan natin ay yung ating sariling mga puso. Ang tingnan natin ay yung sarili nating pagkatao. Para nang sa gayon, paglapit natin sa Panginoon, wala na tayong ibang sasabihin kundi sorry, nagawa ko po ito. Sa kumpisal, hindi ka na magtuturo ng kung sino-sino pang tao at ikukumpisal mo kasalanan ng iba. Aminin natin sa Diyos, kagaya ng pag-amin sa unang pagbasang narinig natin ngayon. At higit sa lahat, sa ating pag-amin sa Kanya at sa pagtanggap natin ng Kanyang awa kahit wala tayong paliwanag, ganon din sana tayo sa ating kapwa. Bago man sila magpaliwanag o kahit hindi pa sila magpatawag, magpaliwanag. Ang pangunawa sa atin ng Diyos ay gamitin din natin bilang pangunawa sa ating kapwa. Amen.